Nalaman ko ang malalaking utang ng aking asawa at ang kanyang mga kasinungalingan sa kanyang mayamang pamilya. Sinasabing ako ang may utang, habang inaakusahan ako ng kanyang kapatid na babae na sinusubukan kong magkaanak upang magtrap sa kanya pagkatapos kong mabuntis. Ang asawa kong si Ron, 34, ay dumadaan sa isang malaking problema at gusto kong malaman kung ang gagawin ko ba ay tama. Para sa konteksto, nakilala ko ang aking asawa 4 na taon na ang nakakaraan. Natatandaan ko pa ang araw na nakilala ko siya na parang kahapon lang. Palagi akong pumupunta sa parehong coffee shop at sa tingin ko napansin niya ako dahil isang umaga lumapit siya sa akin at hiningi ang aking numero. Si Ron ay isang napakagwapong tao at mukhang nagtatrabaho sa pananalapi kaya hindi ako nag-atubili bago ibigay ang aking numero. Tumawag siya sa akin, nag-usap kami at nagpasya kaming lumabas para sa isang date. Si Ron ay naging tapat sa akin tungkol sa kayamanan ng kanyang pamilya mula pa sa simula. Sinabi niya sa akin na ang kanyang ama ay nagtrabaho ng husto upang maging isa sa mga nangungunang ahente ng real estate upang mabigyan ang kanilang pamilya ng napakaluho na buhay. Tinanong niya ako tungkol sa aking pamilya at sinabi ko sa kanya na ako ay nagmula sa isang pamilyang may mababang kita, ngunit nagtrabaho ako ng husto upang maging isang accountant. Mayroon akong magandang trabaho at ako ay nagsasarili na isang pangarap na natupad para sa isang tao na may aking pinagmulan. Sa simula, lahat ay mukhang perpekto sa pagitan namin ni Ron. Dinadala niya ako sa mga mamahaling hapunan, binibigyan ako ng mamahaling regalo at walang humpay na nagsasalita tungkol sa kayamanan ng kanyang pamilya. Nakatira siya sa isang malawak na mansyon, nagmamaneho ng mga luxury cars at nagsusuot ng mga designer clothes na walang alinlangan. Nagmula sa mapagpakumbabang simula, kailangan kong aminin na ako ay naakit sa kanyang estilo ng buhay at nakaramdam din ng kaunting pagkabalisa. Sinabi ko sa kanya na siya ay malayang makahanap ng iba na may katulad na estado sa kanya, ngunit sa kabila ng aming magkaibang pinagmulan, nagkonekta kami ni Ron sa isang mas malalim na antas. Mayroon akong isang matatag na trabaho na ipinagmamalaki ko at hinahangaan niya ang aking determinasyon at etika sa trabaho. Nang makilala ko ang pamilya ni Ron sa unang pagkakataon, hindi ko maiwasang mapansin ang hangin ng kayabangan na pumapaligid sa kanila. Ang kanilang mansyon ay parang isang bagay na kinuha mula sa isang magasin, puno ng mga mamahaling sining at marangyang dekorasyon. Gayunpaman, ang pinakamalaking tumatak sa akin ay kung gaano sila kalamig at kalayo sa akin. Mula sa aming unang pagkikita, ang kanyang ina ay tumangging kamayan ako at tahasang hindi pinansin ako. Para bang agad niyang inisip na interesado lang ako kay Ron, dahil sa kanilang pera at malinaw niya itong ipinahayag sa kanyang asal at mga mapang-usisang tanong tungkol sa aking pinagmulan. Gusto ng kanyang mga magulang na malaman ang lahat tungkol sa aking pagpapalaki, edukasyon at karera, na para bang sinusuri nila kung karapat-dapat ba akong makasama si Ron. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay patuloy na nagtatanong kung talaga bang nagkita lang kami ni Ron sa coffee shop na iyon o kung ito ay isang maayos na plano upang makilala siya. Kahit ilang beses naming ipinaliwanag ni Ron na siya ang nagtanong sa akin at wala akong alam kung sino siya, hindi siya naniniwala sa amin, sinasabing alam ng lahat kung sino sila. Sa totoo lang, hindi ko sila kilala dahil hindi ako lumaki sa isang mayamang kapitbahayan. Sa kabila ng kanilang mga insulto at maliliit na pang-aasar, nanatili akong tahimik. Sa pagtatapos ng pulong, inamin ng kanyang ama na mukha akong masipag na babae, ngunit palagi niyang pinapangarap na makita ang kanyang anak na magpakasal sa isang mas mayaman kaysa sa kanya. Ito ay talagang nakasakit sa akin dahil hindi ko kailanman hiningi kay Ron na tustusan ang aking pamumuhay at hindi kasalanan ko kung saan ako nagmula. Dahil sa huli, lahat ng hamon na hinarap ko ay naghubog sa akin na maging matapang at independyente at hindi ako magpapakahiyain dahil doon. Pagkatapos ng pulong na iyon, sinabi ko kay Ron na tapos na akong makipagkita sa kanyang mga magulang at sa susunod na pupunta siya upang makita ang kanyang pamilya. Siya ay mag-isa dahil ayokong dumaan sa ganoong kasuri. Sinubukan niyang magprotesta, ngunit nanatili akong matatag sa aking desisyon at sinabi sa kanya kung gaano kahumili ating ito. Itinuro ko rin sa kanya na hindi siya kailanman tinrato ng ganito ng aking mga magulang, kaya walang karapatan ang kanyang mga magulang na maging malamig at hindi magiliw sa akin. Sa huli, pumayag siya at mula noon, palaging siya ang pumupunta upang makita ang kanyang pamilya ng mag-isa. Gayunpaman, sa kabila ng iniisip ng kanyang pamilya, patuloy na namulaklak ang aming relasyon at dinagtagal ay pinag-uusapan na namin ang tungkol sa pagsasama. Dapat kong idagdag na ito ay ganap na ideya ni Ron. Nakikita,
Ang aking kontrata sa renta ay malapit nang magtapos at naghahanap ako ng mas malaking lugar para lipatan kasama ang aking aso nang sinabi ni Ron na mas mabuting ideya na magsama kami. Nasa 1-0 buwan na kaming nagde-date noong panahong iyon kaya medyo nag-aalangan ako. Gayunpaman, sinubukan niyang mga tuwiran sa akin at sinabi niya na nakikita niya ang kanyang sarili na ginugugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ako at ang pagsasama ay ang susunod na lohikal na hakbang sa aming relasyon. Nag-isip ako ng ilang araw, ngunit sa huli ay pumayag ako. Ang kanyang bahay, na binili ng kanyang ama, ay talagang malaki, ngunit palagi itong parang malamig sa akin. Alam mo yung pakiramdam kapag pumasok ka sa isang showroom ng interior design, kung saan lahat ay maayos na inayos ngunit kulang sa init ng isang tahanan. Ginawa kong tahanan ang malamig at walang buhay na bahay na iyon. Sumang-ayon kami na paghahatian ang mga bayarin at hindi ako nag-isip, dahil gusto kong bayaran ang aking sariling mga bagay at gayunpaman hindi ko kailangang magbayad ng upa dito. Sa tingin ko dito ko nagsimulang mapansin ang kanyang buhay ng mas malapit, ngayong magkasama na kami. Hanggang noon, palagi akong nadadala sa kanyang mga kagandahan, ang marangyang estilo ng buhay na kanyang ipinakita. Isa sa mga unang bagay na napansin ko ay ang kawalan ng laman ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Bagaman nagtatrabaho siya sa pananalapi, bihira siyang pumunta sa kanyang opisina, maliban na lang kung isang araw sa isang linggo. Sinabi niya sa akin na ang kanyang boss ay kaibigan ng kanyang ama, kaya hindi niya kailangang pumunta sa opisina araw-araw na sa tingin ko ay may katuturan. Gayunpaman, sa halip na magtrabaho ng maayos mula 9 hanggang 5, madali siyang napapagod at naiinis at lumalabas upang mamili. Nasa opisina ako nang ipinapadala niya sa akin ang mga litrato ng kanyang sarili na nagsusukat ng iba't ibang luxury brand na sapatos, tinatanong kung alin ang pinakagusto ko. Nangyayari ito ng 3 beses sa isang linggo, ngunit ito ang kanyang pera kaya hindi ako nagsalita. Pagkatapos, bawat beses na bibili siya ng sapatos, kukuha siya at magpo-post ng maraming litrato ng kanyang binili at patuloy na titingnan ang kanyang telepono upang makita kung ang kanyang mga kaibigan o tagasunod ay nag-reply sa kanyang story. Si Ron ay naging isang influencer dahil palagi niyang ipinopost ang mga luxury items, kaya sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit palagi siyang nakatutok sa kanyang telepono, naghahanap ng pagpapatunay at pag-apruba. Ang kanyang mga kaibigan sa social media ay minsan siyang iniimbitahan sa mga party. Ngunit hindi niya ako isinasama at binibigyan ako ng mga palusot na hindi siya pinapayagan magdala ng +1 at gusto lang niyang makipagkaibigan. Kahit ganun, nanatili akong tahimik kahit na medyo naiinis ako. Pagkatapos bumili siya ng luxury sports car. Hindi ko alam kung paano kayang magbayad ng ganun kalaking pera para sa isang simpleng sasakyan. Habang lahat ito ay nangyayari, napansin ko na wala siyang interes sa pagbabayad ng kanyang mga bayarin kahit na kami ay nagkasundo na paghahatian ito. Palagi niya akong pinapatungkol upang bayaran ang lahat at kasama dito ang kanyang phone at cable bills na hindi ko naman ginagamit. Kung minsan ko itaas ang paksa, sinasabi niya na kami ay mga partner at dahil pinapayagan niya akong manatili ng libre, dapat akong tumulong ng higit pa. Sa pagtingin ko pabalik, hindi ko sa tingin ang problema ko ay ang pagbabayad ng kanyang mga bayarin, kundi ang instinct na meron ako na may isang bagay na mali sa kanya. Kung siya ay mayaman upang bumili ng mga luxury shoes, clothes at cars, bakit kailangan niya ng tulong sa pagbabayad ng bayarin? Siyempre, ako ay nagpapasalamat na maaari akong manatili sa kanyang lugar ng walang upa, pero hindi ako mag-alinlangang magbayad ng upa at manirahan mag-isa kung ibig sabihin ito ay magbabayad lang ako ng sarili kong bayarin. Hindi tulad niya, ako ay may nakapirming budget at gusto kong mag-ipon ng mas maraming pera hanggat maaari upang isang araw makapagsimula ng pamilya. Pakiramdam ko na kailangan niyang gawin din iyon dahil kung hindi iyon ang aming layunin, hindi ko nais na makasama siya. Nagdesisyon akong magkaroon ng seryosong usapan kung saan sinabi ko sa kanya lahat ito ng tapat at binigyan ko siya ng opsyon na makipaghiwalay sa akin kung hindi kami magkasundo. Gayunpaman, tiniyak niya sa akin na gusto niyang magsimula ng pamilya kasama ako at na ako ay isang maaasahang babae. Sinabi niya sa akin na titigil siya sa paggastos ng sobrang pera. Akala ko magiging maayos na ang lahat pagkatapos nito. Gayunpaman, isang araw habang naglilinis ako ng kanyang garahe sa isang weekend nang siya ay naggo-golf, natuklasan ko na si Ron ay nabubuhay ng isang faked sa harap ng buong mundo, kabilang na ako. Lumalabas na karamihan sa kanyang ipinagmamalaki ay pinundohan ng utang at loans. Ang kanyang fancy car at designer wardrobe ay binili gamit ang credit. May mga recent credit bills siyang kailangan bayaran na kanyang pinalagpas. Ako ay nagulat nang makita ko ang mga bills na tinago niya sa loob ng isang kahon ng sapatos.
Ibig sabihin ito, alam niyang tinatago ito sa akin. Ako ay galit na galit. Naghintay ako na bumalik siya mula sa pag-golf kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang bumalik siya at nakita akong nakaupo kasama ang lahat ng kanyang mga bills sa harap ng mesa, siya ay natakot. Sinimulan niyang sigawan ako kung bakit ko pinakialaman ang mga bills at sinabi ko sa kanya na alam ko na ang lahat at hindi na siya pwedeng magtago sa akin. Sinubukan ni Ron na magpaliwanag, sinasabi na ito ay ilang bills lang at nagtatrabaho siya upang bayaran ang mga ito. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa niya nababayaran ang mga ito, gayong may kinikita siya kada buwan mula sa kanyang trabaho. Doon niya inamin sa akin na wala na siyang trabaho sa nakalipas na 4 na buwan. Nagulat ako sa revelasyon na ito dahil pumupunta siya sa opisina isang beses sa isang linggo tulad ng dati sa nakalipas na 4 na buwan at sa mga natitirang araw, nagtitext kami habang ako ay nasa opisina at siya ay nagtatrabaho umano mula sa bahay. Tinanong ko siya kung paano ito nangyari at bakit hindi niya ako sinabihan tungkol dito. Inamin ni Ron na ang kanyang boss ay isang walang kwenta at bumalik sa kanyang salita at pinipilit siyang pumasok araw-araw dahil mas maraming kliyente ang tinatanggap ng kumpanya at kailangan ni Ron na magkaroon ng higit pang mga face-to-face meetings. Gayunpaman, naramdaman ni Ron na ito ay hindi makatarungan at nagkaroon sila ng pagtatalo na nagresulta sa kanyang pagkatanggal sa trabaho. Patuloy na sinabi ni Ron na hindi ito malaking bagay at makakakuha siya ng trabaho agad kapag nagsimula siyang mag-apply. Nanginig ang aking mga mata sa pagkabigla habang tinatanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa nakalipas na 4 na buwan kung hindi pa siya nag-apply ng trabaho. Sinabi ni Ron na nagpapahinga siya para sa kanyang mental health at hindi ko siya dapat sisihin para dito. Sinabi ko sa kanya na kahit na nawalan siya ng trabaho, hindi pa rin ito ipinaliwanag kung bakit hindi niya mabayaran ang mga bills dahil galing siya sa isang mayamang pamilya. Sinabi ni Ron na humingi siya ng tulong sa kanyang mga magulang pero tinanggihan siya. Nagsimula siyang magreklamo kung paano mas pinapaboran ng kanyang mga magulang ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at kung gaano ito ka-injustice. Pakiramdam ko na lahat ng aking relasyon sa kanya ay isang kasinungalingan. Ang ilusyon na kanyang pinakita ay nagsisimulang magiba. Malinaw na hindi siya mayaman at dahil dito, umaasa siya sa akin para bayaran ang kanyang mga bayarin habang siya ay walang trabaho, bumibili ng mga luxury items at ipinopost ito sa social media. Sinabi ko sa kanya ng matigas na mahal ko siya pero hindi ito ang pinasok ko. Sinabi ko sa kanya na alam ko kung gaano kahirap ang maging broke at nagtrabaho ako ng husto upang makaalis doon kaya hindi ko papayagan na may humila sa akin pabalik doon. Sinabi ko sa kanya na kung hindi siya magbabago ngayon at ipapakita sa akin sa pamamagitan ng aksyon, aalis ako sa kanyang bahay kasama ang aking mga gamit sa gabing iyon. Sa tingin ko, ang makita akong sobrang galit ay nagkaroon ng epekto kay Ron. Agad siyang humingi ng paumanhin at umupo upang pag-usapan ang mga paraan upang harapin ang kanyang mga bayarin. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang ibenta ang kanyang kotse, bayaran ang lahat ng kanyang mga bills sa credit card at tigilan ang pagbili ng mga luxury items sa loob ng isang panahon. Sinubukan ni Ron na tumanggi, sinasabing hahatulan siya ng mga tao at pagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ko sa kanya na wala akong pakialam sa alinman dito dahil may mga naipon na utang na kailangan niyang bayaran muna. Sinubukan niyang itanong sa akin kung pwede ko siyang tulungan na bayaran ang ilang utang, pero tumanggi ako at sinabi sa kanya na ito ay kanyang responsibilidad at babayaran ko ang aming mga buwanang bayarin at kukunin ang mga pang-araw-araw na gastusin. Sinabi ko sa kanya na hanggang hindi siya kumikilos upang bawasan ang kanyang utang, hindi ko mararamdaman na komportable na pag-usapan ang aming kinabukasan. Nang masama ang loob, pumayag siya. Sa mga sumunod na buwan, gumawa si Ron ng mga hakbang upang harapin ang kanyang mga utang. Ipinagbili namin ang kanyang kotse at dahil ito ay isang sports car, nagkaroon kami ng swerte dahil nakakuha kami ng sapat mula sa pagbenta upang bayaran ang kanyang utang at may natira pa upang bayaran ang kanyang iba pang mga bayarin. Pagkatapos, binawasan niya ang mga hindi kinakailangang gastos at nagtuon sa pagbabayad ng kanyang mga credit card bills. Kagaya ng inaasahan, ito ay isang hamon para sa kanya dahil hindi siya sanay na magtipid. May mga sandali ng frustration at pagdududa, pero hinihikayat ko siya na magtrabaho ng mabuti upang mabawi ang kontrol sa kanyang pananalapi. Sa wakas, nagawa ni Ron na mabayaran ang malaking bahagi ng kanyang utang at naramdaman ko ang pagmamataas dahil siya ay nagsusumikap. Pinag-usapan namin ang tungkol sa kanya na makakuha ng trabaho, pero dito inamin ni Ron ang kanyang plano na magsimula ng kanyang sariling negosyo. Sinabi niya na mayroon siyang entrepreneurial spirit at gusto niyang subukan yon.
Ako ay mariing tumutol dito dahil ako ay mas takot sa risk kaysa kay Ron. Alam ko na siya ay maaaring magbago ng isip kung minsan at hindi ko sigurado kung mayroon siyang determinasyon upang ituon ang pansin sa pagbuo ng kanyang negosyo. Gayunpaman, siya ay nagtrabaho ng husto upang bayaran ang kanyang utang kaya hindi ako masyadong lumaban noong panahong iyon. Ipinropos ni Ron na magpakasal kami na lubos akong ikinagulat. Sinabi niya na pinakinggan niya ang lahat ng aking mga hinihingi at nabayaran ang kanyang utang kaya ngayon maaari kaming magtuon sa pagsisimula ng pamilya. Sinabi kong oo dahil sa huli, mahal ko siya at ang lahat ng gusto ko ay siya ay patuloy na magtrabaho ng husto, tulad ko, upang kami ay makapagtayo ng buhay na magkasama. Sinabi niya sa akin na hindi alam ng kanyang mga magulang na magpo-propose siya, kaya siya ay medyo kinakabahan na sabihin ito sa kanila. Nang tawagan niya upang ipaalam sa kanyang mga magulang, sinabi nila na kahit na sila ay masaya para sa kanya. At susuportahan siya, hindi nila talaga inaasahan na siya ay magtatapos sa isang tulad ko. Sa kabilang banda, ang aking mga magulang ay masaya para sa akin. Kami ay nagkaroon ng maliit na kasal dahil ayaw kong gumastos ng masyadong maraming pera at sirain ang aming mga credit pagkatapos lamang na si Ron ay nakatapos ng kanyang utang. Ang aking mga magulang ay mahabagin na nag-alok na tulungan sa mga gastusin ng aming kasal at kumuha ako ng pera mula sa aking ipon upang bayaran ang aming kasal. Ang kontribusyon ni Ron, sa kabilang banda, ay minimal sa kabila ng sinasabing kayamanan ng kanyang pamilya. Nang ang aming mga bisita ay humanga sa karangyaan ng kaganapan, ang ilan ay inisip na marahil si Ron at ang kanyang pamilya ang nagbayad ng gastos. Sa buong panahon na ito, nanatiling tahimik si Ron, hindi kailanman itinama ang kanilang mga akala o kinilala ang katotohanan at hindi ko maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Ito ay nakapanghihina ng loob na makita siyang nag-enjoy sa maling papuri, lalo na sa kaalaman na siya ay walang trabaho ng ilang buwan at hindi nag-ambag ng malaki sa pananalapi tulad ng inaasahan. Ang kanyang mga magulang ay hindi rin itinama ang sinuman at marahil dahil sa pakiramdam ng pagkakasala pagkatapos nito, nagpa siya silang bayaran ang aming honeymoon. Ito ay hindi inaasahan mula sa kanila, pero tinanggap namin dahil kung hindi, marahil ay hindi kami nagkaroon ng honeymoon. Pagkatapos ng aming kasal at honeymoon, nagtrabaho si Ron upang simulan ang kanyang sariling social media agency, tulad ng kanyang napagpasyahan kung saan siya ay makikipagtulungan sa mga brands at mag-hire ng mga influencers. Walang duda na ito ay isang napaka-lucrative na negosyo, pero may daan-daang mga agencies na katulad nito at mahirap mag-stand out. Palagi kong naririnig na nagrereklamo si Ron na hindi siya makakuha ng influencer para sa isang event o nawalan siya ng influencer na hindi willing makipagnegosasyon. Bukod dito, bihira ang mga brands na nagtatrabaho sa mga bagong agency, kaya talagang mahirap para sa kanya na makahanap ng mga brands na magtitiwala sa kanya upang pirmahan. Bilang resulta, hindi kumikita ang negosyo at minsan ako ay nagmamakaawa sa kanya na bumalik sa paghahanap ng tamang trabaho kahit na hindi ito kasing exciting. Si Ron ay nairita at sinasabi na kailangan niya ng oras at magtatagumpay siya. Gayunpaman, kahit gaano pa karaming events ang pinupuntahan niya o influencers na kinikilala niya, ang kanyang negosyo ay hindi matagumpay at hindi tiyak. Samantala, ako ay nagiging frustrated na ako lang ang breadwinner at nagtatrabaho kada segundo ng araw na gising ako. Uwi ako upang magtrabaho pa rin, hindi nalilinis ang mga plato, nagkakaroon ng tambak na labahin at kailangan ilabas ang aso para maglakad. Bukod dito, hinihintay niya akong magluto para sa kanya, habang sinasabi niya ang lahat ng bayarin na kailangang bayaran. Kung minsan ko banggitin ang tungkol sa aking trabaho, sasabihin niya na siya ay natutuwa na iniwan niya ang kanyang trabaho dahil hindi niya kayang maging kasing stress tulad ko. Ito ay talagang nakakainis dahil ako ang nagbabayad ng lahat gamit ang aking stressful na trabaho habang siya ay nag-enjoy sa party araw-araw sa iba't ibang events. Dahan-dahan, nagsimula akong magalit sa kanya ng higit pa. Wala kaming ginagawa kundi manood ng Chi magkasama at nagsimula akong makaramdam ng pagkasakal. Sa mga weekend, natutulog ako ng matagal dahil palagi akong pagod mula sa pagtatrabaho buong linggo. Kung minsan ko hilingin sa kanya na tulungan ako sa mga gawain sa bahay, sasabihin niya na ang pagsisimula ng negosyo ay nangangailangan ng 100% ng kanyang enerhiya at bilang kanyang partner, dapat akong maging mas mapag-unawa. Noong nakaraang buwan, sa ibabaw ng lahat ng stress, natuklasan ko na ako ay buntis. Palagi kong naisip na mabuntis at magkaroon ng anak, pero hindi ko alam kung bakit. Naramdaman ko na ito ay hindi ang tamang paraan upang magsimula ng pamilya.
Sa tingin ko, kapag nagdadala ka ng bata sa mundong ito, gusto mo siyang magkaroon ng stable na tahanan at dalawang nagbibigay na magulang. Gayunpaman, sa aming kaso, ako lang ang nagbibigay at wala siyang ginagawa upang makatulong sa tahanan. Kung magdadala ako ng bata, kailangan kong magtrabaho ng mas higit pa sa kasalukuyang ginagawa ko. Nagdesisyon akong kausapin siya tungkol sa aking mga iniisip. Hindi tulad ko, si Ron ay ecstatic at niyakap ako ng masaya. Sinabi niya kung gaano kahanga-hanga ang balitang ito at hindi na siya makapaghintay upang maging ama. Nang banggitin ko kung gaano ako pagod sa bahay at kung paano ang pagkakaroon ng bata ay magdadagdag ng trabaho sa akin, sinabi niya na siya ay sumasang-ayon at magsisimula siyang kumuha ng mga responsibilidad sa bahay. Ako ay nagulat sa kanyang sigasig at natutuwa na siya ay handang gumawa ng aksyon. Sa nakaraang mga linggo, si Ron ay gumawa ng mga hakbang. Ginagawa ko pa rin ang 80% ng trabaho sa bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis at paglalaba, pero siya ay naghuhugas ng mga plato, nagtatapon ng basura at naglalabas ng aso para maglakad. Akala ko na sa paglipas ng panahon, magpapabuti kami. Noong nakaraang weekend, sinabi niya na pupunta siya upang makipagkita sa kanyang pamilya, kaya sinabi ko sa kanya na sasama ako, dahil gusto naming i-anunsyo ang pagbubuntis ng magkasama. Alam ko na hindi inaasahan na ang kanyang mga magulang ay magiging masaya sa aming pagbubuntis, pero nang i-anunsyo ko ito, ang kanilang mga mukha ay literal na bumagsak. Ang kanyang ina at kapatid na babae ay nagtawanan at nagbigay sa akin ng pinakamalupit na tingin, habang ang kanyang ama ay nakatingin sa ibaba na parang ako ay nagkamali. Ang kanyang ina ay tumingin diretso sa aking mga mata at sinabi na ito ay lubhang ridiculous at walang dahilan upang magdala ng bata sa aming kasal na may mga problema na hinaharap namin. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin, pero hindi niya ako pinansin at humingi ng paumanhin upang umalis sa mesa. Nagdesisyon kami ni Ron na umalis dahil malinaw na ang muod ay nasira at wala akong ideya kung bakit. Sa pag-uwi, tinanong ko si Ron kung ano ang sinasabi ng kanyang ina, pero siya ay umiling at sinabi na wala siyang ideya at patuloy na sinabi na magiging magandang ideya para sa kanya na patuloy na makipagkita sa kanyang pamilya ng mag-isa mula ngayon dahil malinaw na ginugulo nila ako. Naramdaman ko ang labis na galit at pagkadismaya sa kanya dahil wala akong ginawang masama upang tratuhin ako ng kanyang pamilya ng ganito at sa pagdating ng bata, inisip ko na sa wakas, maaari na naming kalimutan ang nakaraan para sa kapakanan ng bata. Kahapon, habang ako ay nasa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking bayaw na babae. Hindi pa siya tumatawag sa akin dati, maliban kung may mahalagang bagay, kaya agad ko itong sinagot, iniisip na baka may nangyari sa aking asawa o sa kanilang mga magulang. Sa aming pag-uusap, sinabi ng aking bayaw na babae na nakausap niya si Ron na naramdaman na lahat ay naging napaka-disrespectful sa akin, pero gusto niyang sabihin sa akin sa wakas kung bakit sila nararamdaman ng ganito. Dito niya sinabi sa akin na alam niya kung paano kami nahihirapan dahil sa lahat ng mga utang na mayroon ako at hindi nila pinahalagahan ang lahat ng trabaho na ginagawa ni Ron para sa akin habang wala akong ginagawang kontribusyon sa pinansya. Kinuha ko ang ilang sandali upang matanggap ang impormasyon at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang kanyang ibig sabihin dahil nalilito ako sa kanyang sinasabi. Ipinagpatuloy ng aking bayaw na babae na sinabi sa kanila ni Ron na ako ay may napakalaking utang at siya ang kailangang magbayad ng lahat, ibinenta ang kanyang kotse at kahit nagsakripisyo na hindi bumili ng mga luxury brands. Ang aking ulo ay umiikot habang patuloy siyang nagsasabi sa akin kung paano hindi niya kayang hayaan ang kanyang kapatid na lalaki na magdusa pa at hindi ko dapat siya itrap sa bata. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nagalit noong sandaling iyon. Ang batang ito ay nagsinungaling sa kanyang pamilya tungkol sa akin na may utang lamang upang iligtas ang kanyang sarili. Malinaw na hindi niya gustong isipin ng mga tao na siya ay broke kaya gumawa siya ng ganitong kwento upang ibintang sa akin. Nandito ako na nagtatrabaho ng husto araw at gabi sa isang trabaho na hindi ko gusto upang mabayaran ang aming mga bayarin habang siya ay gumagawa ng mga kwento. Ako ay labis na galit na hindi ko nais na magpaliwanag ng kahit ano sa kanyang kapatid na babae, kaya sinabi ko lamang na tama siya at hindi ko dapat siya itrap sa bata, dahil hindi siya karapat-dapat na maging ama. Pagkatapos ay pinutol ko ang tawag at sinabi sa aking boss na hindi ako maganda ang pakiramdam kaya maaari akong umuwi. Alam ko na ang aking asawa ay nasa labas na nakikipagkita sa isang influencer, kaya mabilis kong kinuha ang aking mga gamit upang makaalis, kasama ang aking aso. Hindi ko man lang iniwan ang isang tala at umalis na may lahat ng aking pag-aari sa aking kotse.
Mula kahapon, ako ay naninirahan sa bahay ng aking mga magulang habang si Ron ay palaging tumatawag sa akin. Marahil ay kinausap niya ang kanyang kapatid na babae dahil pinadalhan niya ako ng mga mensahe na sinasabi na maaari niyang ipaliwanag ang lahat at kailangan lamang na bumalik ako sa bahay. Ang aking mga magulang ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari, pero alam nila na ito ay isang seryosong issue, kaya hindi nila ako masyadong tinatanong. Tapat na sinasabi, ako ay nasa isang suliranin. Sa isang banda, ako ay buntis at gusto ko na ang aking anak ay magkaroon ng ama, pero sa kabilang banda, hindi ko nais na makasama ang isang tao na nagsisinungaling tungkol sa akin kahit na ako ang nagbibigay ng lahat. Ako ay nag-iisip na mag-file ng diborsyo sa aking asawa matapos kong malaman mula sa aking bayaw na babae. Update 1. Nag-usap ako sa aking mga magulang tungkol sa lahat at sila ay sumasang-ayon, tulad ng lahat sa Reddit, na kailangan kong iwan ang aking asawa. Ang kanyang ginawa ay tunay na hindi mapapatawad. Siya ay nagpunta sa mga ganoong kahabaan upang magsinungaling tungkol sa akin sa loob ng mga taon kahit na ako ay naging mabuting at tapat na kapareha sa kanya. Ang kapal ng kanyang mukha na magsinungaling at sabihin na ang mga utang ay akin ay nagpapakita na hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Plano kong kausapin siya at ipaalam ang aking desisyon na makipagdiborsyo sa kanya. Update 2. Isang linggo na ang nakalipas mula sa aking huling update. Kinausap ko ang aking asawa 2 araw na ang nakakaraan. Siya ay tumatawag at nagte-text sa akin araw-araw. Nakipag-ugnay siya sa aking mga magulang na nagsabi sa kanya na ako ay nananatili sa kanila. Gayunpaman, hindi nila ipinaliwanag pa ang ibang detalye. Pumunta siya sa bahay ng aking mga magulang kahapon upang makipag-usap. Siya ay malinaw na balisa at agad na nagsimulang humingi ng tawad. Tinanong ko siya kung alam ba niya kung ano ang kanyang pinag-apologize at siya ay tumango. Sinasabi na pagkatapos kong umalis, tinawagan niya ang lahat at sinabi ng kanyang kapatid na babae ang aming pag-uusap, kaya pinagsama-sama niya ang lahat. Tinanong ko kung bakit siya gumawa ng ganitong kalaking kasinungalingan tungkol sa akin at gaano ako na insulto ng ang kanyang kapatid na babae ay tumawag upang sabihin na ako ay nag-trap sa kanya ng isang bata. Siya ay tumango ng may pagsisisi at sinabi na palagi siyang insecure sa paligid ng kanyang pamilya. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay nagmamalasakit lamang sa kayamanan at katayuan kaya siya ay masyadong nahihiya upang sabihin ang totoo. Sinabi pa niya na nang tanungin ng kanyang pamilya kung nasaan ang kanyang kotse, mas madali para sa kanya na sisihin ako at sabihin na ako ay may utang at siya ay tumutulong sa akin sa halip na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Sinabi niya na hindi niya iniisip na ito ay magiging malaking bagay dahil hindi naman ako malapit sa kanyang pamilya. Umiling ako sa pagkadismaya at sinabi na hindi ko alam na maaari siyang maging ganito kasama at mapanlinlang. Pinaalala ko sa kanya kung gaano ako nagtrabaho ng husto lahat ng taon na ito upang suportahan kami at narito siya, aminado na walang kahihiyan kung gaano niya ako pinagtaksilan. Sinabi ko sa kanya na ako ay makikipagdiborsyo sa kanya. Nang marinig niya ito, nagsimulang magmakaawa na huwag kong gawin ito, sinasabi na dapat naming isaalang-alang ang bata, pero sinabi ko sa kanya na hindi kailangan ng kasal upang maging co-parents sa aming anak. Itinuro ko na ang bata ay magiging mas masaya na lumaki sa isang matatag na kapaligiran, malaya sa ganitong tensyon at alitan sa aming relasyon. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, nanatili akong matatag sa aking desisyon na tapusin ang kasal. Malinaw na dumating na kami sa punto na ang pagsasama ay hindi na malusog para sa alinman sa amin. Ang ideya na dalhin ang aking anak sa isang magulong tahanan na puno ng pagtatalo at galit ay hindi ko kayang tiisin. Siya ay nagmakaawa pa ng kaunti, pero sa huli, kinailangan niyang umalis nang makita niyang hindi ako magbabago ng isip. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin sa aking mga magulang bago umalis, pero tiningnan nila siya ng may pagkadismaya at hindi tumugon sa kanyang paghingi ng tawad. Update 3. Marami sa inyo ang nagmungkahi na makipag-ugnay ako sa kanyang pamilya at ipaliwanag ang lahat. Ayoko silang makita, ngunit sa tingin ko tama na sabihin sa kanila ang katotohanan ng minsan at para sa lahat. Kaya, naupo ako at nagsulat ng mahabang email sa kanyang mga magulang at kapatid na babae kahapon. Detalyado ang bawat gastos na binayaran ko para kay Ron, kasama ang mga screenshot ng mga pagbabayad mula sa aking bank account. Sinabi ko kung paano siya ang may utang at may piling mga bill na bayaran habang patuloy na bumibili ng mga luxury item. Ipinaalam ko sa kanila na ayaw ko ng kahit ano mula sa kanila at malaya si Ron na lumayo mula sa aking anak kung iyon ang kanyang nais. Ngunit, siya ay mananagot na magbayad ng sustento sa bata buwan-buwan.
Ipinaalam ko sa kanila ang aking desisyon na makipagdiborsyo kay Ron at sinabi sa kanila na sa wakas ay matutupad nila ang kanilang hiling na ipakasal siya sa isang mas mayamang babae. Mula nang maipadala ko ang email, si Ron ay nagpadala sa akin ng galit na mga mensahe. Ngayon, siya ay binabato ng mga tawag ng kanyang mga magulang at kapatid na babae na galit sa kanya dahil sa pagsisinungaling tungkol sa akin. Tinawagan din nila ako pero hindi ko pinansin ang kanilang mga tawag. Ang kanyang kapatid na babae ay nagpadala ng mensahe na humihingi ng paumanhin sa mga sinabi niya at nagmamakaawa na huwag kong iwan ang pamilya. Sa totoo lang, hindi ako nagmamalasakit sa kanilang mga paghingi ng tawad o opinyon sa puntong ito. Nagdesisyon na ako na magpatuloy sa diborsyo, kaya magpupulong ako sa isang abogado ng diborsyo sa susunod na linggo. Tungkol naman sa aking pagbubuntis, determinado akong magbigay ng matatag at mapagmahal na kapaligiran para sa aking anak kahit na ang ibig sabihin nito ay magko-parent kami ni Ron ng hiwalay. May suporta ako mula sa aking pamilya at kumpiyansa akong makakaya ko ang mga hamon na darating bilang isang solong magulang. Salamat sa lahat ng nag-alok ng payo at suporta sa mahirap na panahong ito. Ito na ang aking huling update dahil nais kong mag-concentrate sa aking sarili at sa aking anak.